Kami, ang Soldiers of Christ, Catholic Charismatic Healing Ministry, naghahatid sa inyo ng mabuting balita ng ating kaligtasan, ang salita ng Diyos na buhay. Alamin, tuklasin, at panoorin ang mga lihim na panukala ng Diyos sa naiba at natatanging palatuntunang pang-telebisyon. Soldier Prize, Healing on the Air, lumpo lumalakad, bulag nakakita, bingi nakaririnig, cancer gumagaling, patay nabubuhay. Soldier Prize, Healing on the Air. Halina't panoorin at alamin ang kapangyarihan ng Diyos mula sa kalangitan. Soldier Prize, Healing on the Air. Ang awit ng pastor. Si Yahweh ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At siya ngayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matwid na landasi, dun ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat iko'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko't sanggalang, sa harapan ng lingkod mo, iko'y may handang dulang. Ito yung ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, naulok ko'y langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapa. Tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saki tataglihin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Glory to God, glory to Jesus, glory, glory to the Holy Spirit. At muli mga kapatid, sa ating pasimula, tayo muna iuusal ng isang munting panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, muli po Ama, magandang hapon po sa inyo. At sa hapong ito, Ama, naririto po ang bawat isa sa amin. Ngayon ay bagong taon na kung saan 2024. Patuloy kami na nagpapasalamat po sa inyo, Ama, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng aming buhay. Patuloy na nagpapasalamat kami sa lahat-lahat po ng mga biyayang tinanggap namin na nakaraang taon at patuloy na tatanggapin pa namin ngayong taong ito. Ama, naririto rin kami, bagamat hindi karapat-dapat ni isa man sa amin, ngunit sa aming paglapit sa iyo, naniniwala kami, tatanggapin mo po ang sinuman na sa iyo yung nagbabalik loob at nagsisisi ng kanyang kasalanan. Upang kami maging karapat-dapat, Ama, linisin mo po kami sa aming mga pagkakulang at mga pagkakasala sa pamamagitan po ng iyong tubig at dugo na bumukal sa iyong tagiliran, na siyang maglilinis at siyang magpapalakas at siya pong magpabigay ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala. Kaya naman, Panginoong Yesus, naririto kami. Ito ang misyong sinimulan mo noon at patuloy na pinagagawa mo sa bawat isa sa amin. Ang ipahayag ang iyong mga buhay na salita. Patuloy na akayin sila tungo sa landas ng kabanalan. At hindi namin kayang gawin ito, Panginoon, kung hindi po sa tulong at gabay po ninyo sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu Santo. And Lord, nawa po, bless mo po ang bawat isa sa amin na ngayon narito. Mga kapatid kong gagamitin mo mga instrumento mo na magiging daluyan ng iyong mga buhay na salita. Mga mensaheng nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Ganun din po sa bawat kapatiran ko ng mga tune-in, naka-livestream ngayon sa araw na ito, sa aming pong programang ito. I-bless mo po silang lahat saan man dako sila naroon, ano man ang kanilang mga dinaranas at mga kasakitan. Naniniwala po kami, walang ibang makapangyarihang mga buhay na salita kung hindi ang salitang nagmula sa iyo, Panginoong Yesus. Sa aming pakikinig, naniniwala kami, sasangkapan mo kami
ng iyong kapangyarihan upang maunawaan at maisabuhay namin ang lahat-lahat. Amen. Lahat pong ito, Ama, patuloy po namin sinasamo at idinadalangin sa iyo muli po sa kapangyarihan at matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, nakapisan mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nag-ahari, magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo kaming paintol sa tukso, iadya mo sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Sa isa pong tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang ngayon magpakailanman, magpasa walang hanggan siya nawa. Sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Isang palakpak niyan po dyan. Magandang hapon po sa ating lahat, sa Diyos Ama, Diyos Anak, sa banal na Espiritu, sa ating mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at ang ating mahal na Biring Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo higit sa lahat sa ating alaala na kaya sa ating founder na si Brother Ting Arcadio, sa ating head servant ay sa ating servant Sister Cecilia Arcadio de la Cruz, ang aking kasama po sa araw na ito, ang aking Tatay Noel, Brother Noel Ventura, at sa lahat po ng mga Council of Elders, Disciples, Coordinator, Overall Coordinators, Ministry Head, at lahat-lahat po ng manggagawa ng ating Panginoon at ang mga member na ating Panginoon at Luzon, Visaya at Mindanao, manigong bagong taon po sa ating lahat. Amen, no? Sabi nga, ngayon pa lang matatapos, no? Ang lahat ng kapistahan nung 2024. Amen. Kaya magandang hapon po sa inyo at higit sa lahat ng mga outreaches po natin, no? Sa maraming na po tayo na nabuksan, no? Nabuksan itong Soldier of Christ sa iba't ibang lugar. Kaya magandang hapon po. Samahan niyo po kami sa araw na ito. Na tunay nga po na marami tayong matututunan para sa ating Panginoon na makilala natin at tayo makalapit. Kasama din po natin ngayon sa araw nito ang Tikay chapter na pinangungunahan po ng kanilang overall coordinator na Sister G. Imena, at kasama po natin ngayon sa araw nito Sister Net Del Pilar at Sister Winnie Balila, at mamaya po pakikilala namin sa inyong mga sharer mamaya. At ngayon po mga kapatid, no, sa araw na ito, napakarami po natin na talagang ikangay pag-uusapan sa tungkol sa ating Panginoon. At ngayon, bibigay ko po ngayon ang pagbati sa ating kaparian na sumusubaybay sa atin. Tay Noel. Muli po, no, amin pong binabati ang ating pong mga butihing kaparian sa pangunguna po ng ating pong butihing Cardinal, no, Luis Antonio Cardinal Tagle, DD, Prefect of the Congregation for the Evangelization of People. Meron din po kay Cardinal Jose F. Advincula, DD, ang ating Arsobispo po ng Manila. Sa ating pong Archbishop Socrates V. Villegas, DD, Archdiocese po ng Lingayen, Pangasinan. Kay Bishop Pablo Berhilio Ambo David, DD, no? Ang Diocese ng Caloocan, no? At siya po ang ating CBCP President. Kay Bishop Broderick Pabilio Didi, no? Vicar Apostolic of Taytay, Palawan. Kay Bishop Teodoro Bacani Jr. Didi, no? Emeritus of Novaliches, at siya po ang ating spiritual director ng Soldier of Christ. Kay Bishop Dennis Cabanada, no? Villarojo Didi, dito po sa ating pong diocese ng Malolos. Kay Bishop Honesto Onchoco Didi, no? Diocese of Cubao. Bishop Reynaldo Evangelista, DD, Diocese of Imos, Cavite. Bishop Jose Elmer Mangalinaw, DD, Diocese of Bayumbo. Bishop Isabelo Abarquez, DD, Diocese of Calbayog, Samar. Reverend Father Vicente Robles, ang ating po spiritual director dito po sa Bulacan. Reverend Father Antonio Pascual, no, ang presidente po ng Radio Veritas. Reverend Father Roman Calion, siya po ang ating
dito po ang Cora Paroko, dito po sa ating pong parokya ng Pag-akit sa Langit, dito po sa Santo Cristo Pulilan. Reverend Father Domingo Meming Salonga, Our Lady of Mount Carmen sa Baraswain Church. Reverend Father Peter Raura, Our Lady of La Salette sa Quezon, San Jose del Monte. Reverend Father Robert Laan ng Immaculate Concepcion, Santa Maria, Bulacan. Reverend Father Mario Evangelista, Santa Monica Parish Church, Big T, North Sagaray, Bulacan. Reverend Father June Bartolome ng Sacred Heart of Jesus diyan po sa Tugatog, Malabon. Reverend Father Ray Balungkit ng Immaculate Concepcion, Alamada, Cotabato. Reverend Father Jose Mario Ladra ng Virgen de las Flores ng Parish Church diyan po sa Bukawi, Bulacan. Reverend Father Angel Santiago ng San Ildefonso. Reverend Father Abel Sampana ng San Miguel Arcangel, San Miguel, Bulacan. Reverend Father Benjamin Francisco, Cavite Chapter at ating spiritual mismo sa Cavite ng Soldier of Christ. Reverend Father Emil Soriano, ng spiritual director ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Reverend Father Norman Baldos ng Santa Rita de Casia Parish Church. Reverend Father Benji Valencia. Ganon din po si Reverend Father Jesus Berdol ng San Andres Apostol, Sagnay, Camarines Sur. Reverend Father Sunny de Armas ng Milan, Italy. Amen. Reverend Father Hil Kagomok na ating spiritual advisor diyan po sa Samar Chapter. At ganon din po ang ating mga Pachim priest, si Reverend Father Walter Cerda, Reverend Father Marcelo Malnes Jr., Reverend Father Edgar Boglosa, Reverend Father Chody Mamalia, at Reverend Father Rafael Rodriguez. Binabati ko rin po ang ating pong butihing Head Servant Sister Cecilia de la Cruz at sa alaala po ng ating yumaong founder, Brother Alberto Tinga Sarcadio, sa aking pong mga kasama, mga Council of Elders, ang ating pong mga overall mga coordinators, workers, ating ministry head, at syempre po ang ating pong kasama ngayong araw na ito, ang ating sponsor, no? Mamaya po may sorpresa po kami sa inyo. Amen. Kung sino po yung ating pong Yes po. share, no? Amen. Ang ating pong Tikay chapter, sa ating pong audio media. Amen. At syempre, ang aking pong kasama ngayon, ang aking pong moderator po, si Sister Christy Chodoro po. Amen. Good afternoon po. Maraming salamat po, Tay Noel, no? At tunay nga po, maraming salamat sa ating mga kapariana. Talaga pong hindi nyo kami pinababayaan at lagi Amen. nyo kaming sinusubaybayan, no? Sa lahat ng oras, sandali, at nandyan po kayo lagi sa aming piling. At ngayon, babatiin ko rin po lahat yung mga audio kanina, hindi ko sila nabati. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo ngayon Amen. dito. Amen. At ngayon, Brother Noel, ang ating mga celebrators ng mga nga pala, no? happy birthday sa ating mga Yes, January. ayan. Amen. Sa January po, ang buwan ng January, ang mga may birthday po, no? Simulan natin ngayong January 8, ngayon pong araw na ito. Ang mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, Sister Apolinaria Cuago, no, ng Pabahay, Sister Mary Ann Apitan, no? Si Sister Cecil Morano, Sister Maria Salome Bercel, Brother Ronela Tioson. January 9 naman po si Hanilet at Taladtad. Ganon din po si Sister Ronelia Palma, Sister Marilo Andrade, Sister Edna Balagtas. January 10 naman po si Adoracion P. Ocampo, Sister Josephine Borge, Sister Rosa Giwin Tamayo, Sister Lolinda Tupas, Sister Emily Agduma, Sister Tess Enriquez. January 11 naman po, Sister Arlene Nerio, Sister Emma Sayasa, Sister Priscilla Arpilieda, Sister Crisia Casey Eliana, at January 12 naman po, Brother Seferino Barcial, Sister Jonalyn Bondok, January 30 naman po, Sister Elizabeth Baldoza, Brother Salvador Samson, Sister Veronica Magandan, Sister Emma Sayasa, Sister Leonora Domingo, Brother Jerome Garcia, Sister Maria Salvacion Serrano. Ganoon naman po sa January 14, Sister Christy Bauzon, Sister Arsenia de la Mines, Sister Zenaida Salingge,
At January 15 po, si Sister Cassandra Hipol Pasita Manyoso, si Lourdes Soriano. At January 16, si Brother Ruben Carios, Sister Lilibet Oliva, Sister Marcel Etrata, Sister Emily Tayoba, Sister Cecil Alcantara, at siyempre po ang ating pong spiritual director sa January 16 po, ang ating pong butihing Bishop Teodoro Amen. Bacani. Yan po, Amen. advance happy birthday po. Amen, amen po. At ganoon din po tayo, dagdag ko po si Rosemary Del Pilar ng January 11. At i-advance ko kasi ngayon lang ako sa Healing on the Air. Advance po, happy birthday kay Leonila Cosico Bacolina ng Milan, Italy. January 18 po yon, yan. Binati na kita nila. Binabati ko rin pala yung aking hipag na Sister Janet Talavera Ventura. Yan po. Amen. At ngayon po mga kapatid, no, lahat ng mga stream viewers natin ngayon, makikita niyo po ngayon sa inyo mga pinanonood diyan sa stream, no, makikita niyo po for donation, lahat po ng inyong mga gustong ibigay, galing po sa puso, nandiyan po lahat ng ating Soldier of Christ Healing Ministry na account number ng BDO o ng BPI at saka GCash, no? At doon po sa mga nanonood, no? Lagi niyo pong kukunin ang Soldier of Christ Catholic Charismatic Healing Ministry Official. Yun lang po ang pupuntahan yung mga tawag doon tayo, yung FB, no? FB. Dahil po marami ang nangyayari ngayon na maraming gumagamit sa ating Facebook, ano? So, mag-ingat po tayo. At yung po mga GCash nyo, kung maaari po, ilagay nyo po ng bold letter ang inyong mga pangalan. Dahil po ang ating head servant mismo po ang makakatanggap niyan. Amen. At maraming salamat po. At alam ko na maraming donors, no? Maraming nagbo-volunteer na nagbibigay sa atin sa Soldier of Christ. Maraming salamat po. At tay, mamaya, no, paalala ulit natin, no, sa mga hindi pa na ulit nakarating ng Vigil Overnight. Mamayang gabi po, mayroon po tayong Vigil Overnight, no? At 11 PM ng gabi hanggang alas 3 ng umaga. Yan po ay mamayang gabi. Ang either po ngayon mamayang gabi ay ang ating ang ating tatay, Noel Ventura. At ganoon din po yung mga ating mga Healing on the Air, Lunes, Miyerkules, at Huwebes. At Biyernes, meron po tayong God Sealing, no? At Sabado, yung mga bata yata, yung mga youth na meron sila ring healing, no? Healing on the Air din po, no? Yes, At sunod-sunod na po yan. At tuwing linggo, dito po tayo sa gawain sa Pulilan po. Santo Cristo, Pulilan. At ngayon mga kapatid, huwag na po natin patagalin tayo, no? Pumunta na po tayo sa mga yung mga salita ng Diyos na tunay na titimo sa ating mga puso. Tawagin natin sa unang pagbasa, walang iba, Sister Erwina Balilang. Amen po. Ang una pong pagbasa mula sa aklat ni Isayas, 42, talata 1, 4, hanggang 6-7. Narito ang lingkod ko na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko sa kanya ang aking espiritu at maghahatid siya ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya hihiyaw, ni sisigaw, ni magtataas ng tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang sirang tambo, ni papatayin ang sindi ng ilawang aandap-andap. Palilitawin niya ang katarungan sa katotohanan. Hindi siya mag-uurong sulong o masisiraan ng loob hanggang maitatag niya ang katarungan sa lupa. Hihintayin ng mga pulo ang kanyang batas. Akong si Yahweh ang tumawag sa iyo dahil sa katarungan. Hahawakan kita sa kamay at iingatan. Gagawin kitang isang tipan para sa sambahayan at liwanag sa mga bansa. Upang imulat ang mata ng mga bulag, palayain sa bilangguan ang mga bihag,
at pakawalan sa kulungan ang mga nasa dilim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen po. Isang maganda, maliwalas na umaga po sa atin ng Lunes, sa araw na ito, January 8, 2024. Sa ating amang lumikha, sa Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, sa banal na Espiritu Santo, sa mahal na Inang Birhing Maria, sa alaala po ng ating founder, Brother Ting S. Arcadio, sa ating butihing head servant, Sister Cecilia Arcadio de la Cruz, sa kanyang mga council of elders, mga disciples, overall coordinators, mga workers at members ng ating community, gayon din po sa ating God's Messenger sa araw na ito, Brother Noel Ventura, sa ating moderator sa araw na ito, Christina Chidoro, at sa aking co-coordinator ng TK Chapter, Sister Ninita Del Pilar, ganon din po sa aming overall, Sister Virginia Jimena, at sa akin ding leader ng attendance ministry, Sister Juliet Armas, nawa nanonood po kayo at ang aking mga kasama. Amen. Mapagpalang umaga po no, sa ating Diyos na buhay. Hapon, tanghali, gabi. Amen. Gayun din sa mga live stream viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong panig ng daigdig. Tunay nga po na ating unang pagbasa, di ba sabi niya rito, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo dahil sa katarungan. Hahawakan kita sa kamay at iingatan. Gagawin kitang isang tipan para sa sambahayan at liwanag sa mga bansa. Upang imulat ang mata ng mga bulag, palayain sa bilangguan ang mga bihag, at pakawalan sa kulungan ang mga nasa dilim. Ang salita ng Diyos. Tunay nga po, di ba nga ito po ay ginagawa natin sa ating COB. Di ba tayo po yung nag-ahatid ng buhay na salita upang yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kakilala o mga kapwa-tao na nadidilim o nasa, sabi nga, nasa ano na ng kadiliman, para makalaya po sila at mabigyan ng kaliwanagan ng kanilang isip at puso. No, tayo yung hinirang ng ating Diyos na buhay. Kaya andun yung kanyang pag-alalay sa ating mga kamay sa tuwing tayo po ay humahayo. Malayo man o malapit. Kaya sabi nga, sa pagsunod natin, andun yung bukal sa pusong pagsunod, tapat na paglilingkod, hindi lang po sa nguso. Amen? At tayo nga, yung hinirang niya, at di ba sabi nga rin niya dito, narito ang lingkod ko na aking inaalalayan. Ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Di ba nga po, sabi nga, tayo'y hinirang na sa sinapupunan ng ating mga ina. No? Bago pa tayo isilang, nakatakda na kung ano tayo ngayon. Amen? Kaya tayo yung hinirang para ipalaganap ang buhay na salita ng Diyos na buhay upang palayain ang mga bulag o makakita ang mga bulag, palayain ang mga nasa bilangguan ng pagkakasala at ang mga bihag, gayon din ang mga nasa kadiliman. Bigyan ng kaliwanagan. Yun lang po at magandang umaga pong muli. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Winnie, no? Napakaganda ng kanya reflection, no? Pero ang nakuha ko dito, gusto ko itong verse. Hindi siya ihiyaw, ni sisigaw, ni magtataas ng tinig sa mga lansangan. Amen. Gusto ko yun. Alam niyo kung bakit po. Sa isang nagpapahayag, no? Hindi kailangan na ipakita niya yung dunong niya eh. Amen. Kasi marami na nagpapakita ng humihiyaw, sumisigaw. Ang ibig sabihin nun, yung sarili niya, itinataas niya. Napakaganda yung sinabi dito, hindi siya hihiyaw, ni magtataas. Ibig sabihin, andito na pinakikita na natin, Panginoon, yung kababaan ng loob na para maintindihan ng lahat. Hindi kailangan ng isang tao na idadaanin sa tinig na sa sigaw ng tinig. Ito'y dadaanin sa may pag-ibig nagpasasalita para maintindihan ng lahat. Yun ang gusto ko dito, yung nagsasalita, yung mga tao nagsasalita, hindi yung sisigaw, paliliwanag nila yung bawat titik, bawat salita ng Diyos na maiintindihan ng lahat. At hindi kailangan gumamit ng mga malalalim na salita. Higit sa lahat, sabi mo nga, Sister Winnie, no, sa COB, hindi natin kailangan gumamit ng mga salitang malalalim. Amen. Dahil yun ay sabi nga, mga bata pang tupa. No? Amen? Kaya maraming sa ating Panginoon na marami tayong natututunan
yan. Upang magamit nila tayo, badaanin natin kung ano ang kanyang ginagawa, yun din ang ating gagawin. Amen? Amen. O palapakan natin ng Diyos na buhay. At ngayon, ibigay naman po natin ang gospel sa araw na ito sa ating kapatid na si Sister Nenita del Pilar. Pero bago ang lahat, awitan natin muna para sa ating banal na salita ng Diyos. Sumati na ang pag-ibig at pagpapala nating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita nating Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. At ito ang sinasabi niya sa kanyang pangaral. Parating na ang kasunod ko ang gagawa ng higit pa sa akin. Hindi nga ako karapat-dapat yumuko para magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Sa tubig ko kayo bininyagan at sa Espiritu Santo naman niya kayo bibinyagan. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret ng Galilea at binyagan siya ni Juan sa ilog Jordan. At pagkaahon niya mula sa tubig, nakita niyang nahawi ang langit at parang kalapating bumababa sa kanya ang Espiritu ng Diyos. At narinig mula sa langit, "Ikaw ang aking anak, ang minamahal, ikaw ang aking hinirang." Mga kapatid, ito ang mabuting balita nating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Glory to God, glory to Jesus, and glory to the Holy Spirit. Isang mapagpalang hapon po sa ating Diyos Ama, sa kabanaban ng Espiritu Santo, sa mahal na Birhen Maria, at sa ating alala, sa ating founder, Brother Ting Arcadio, at sa ating head servant, isang mapagpalang hapon po, Sister Cecilia Arcadio de la Cruz, at ganoon din po sa ating Tatay Noel na nandito ngayon sa palang hapon po, Sister Christy. Magandang hapon. Po sa akong kasama na aking hipag, Mr. Winnie, sa pagpalang hapon sa mga audio, si Brother George, si Brother Lando, Sister Ann, at sa lahat na mga viewers na nanonood ngayon sa oras ito at sa aming nanay ng Tikay chapter na Sister G. Jimena, isang pagpalang hapon. At sa lahat ng nanonood ngayon at sa aking kapwa coordinator, isang mapagpalang hapon po. Magandang hapon. Dito po sa ating Ebanghelyo ngayon, kung saan po na pinahayag ng ating Panginoon kung paano na siya Diyos na hindi na dapat siya, sabi nga ni Juan, hindi siya karapat-dapat na sa magkalag, no? Na magkalag ng tali ng kanyang panyapak. No, kung saan na talagang sabi nga kailangan ng maganap o mangyari na binyagan niya ang ating Panginoong Kristo para sabi nga kung saan na pinahintulot ito ng ating Diyos bilang pagsunod. Kaya tayo bilang na tinawag na ating Panginoon na tayo ay kailangan din na bibinyagan. Sabi nga tayo binyagan sa tubig at sa Espiritu kung saan ang ating Panginoong Kristo ang siyang magbibinyag sa Espiritu. Kung saan tayo bibinyagan sa Espiritu, kung saan po sa gawain na saan na pag nandun na yung, sabi nga, yung pagbautism na binababa ng ating Panginoon ang banal na Espiritu at doon tayo bininyagan din. Kaya kung saan po na nandun ang pagsunod ng ating Panginoon sa Ama, tunay na tayo bilang tagasunod niya, nandun din ang ating pagsunod. Kaya nakikita po natin na sa pagsunod natin sa ating Panginoon, nakikita po natin yung buhay natin kung paano binago ng Diyos. Kaya po na kung saan ating Panginoon, siya ang ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos. Tayo bilang tagapagsunod,
sa panahong ito, tayo po ay naging Juan sa panahon ngayon, na kung saan na si Juan ay sumisigaw sa ilang na ipinahayag ang salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. At tayo bilang mga tagasunod, tayo din na patuloy na ihayag ang mabuting balita na ating Panginoon para sa kaligtasan. Kaya po nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil isa po ako sa mga napili na tinirang at binunot sa bunto ng karamihan, at hindi man ako karapat-dapat na sabi nga, hindi rin ako karapat-dapat, tulad na sabi ni Juan, siya hindi karapat-dapat, pero ginawa tayo naging dapat na maging lingkod ng ating Panginoon, na patuloy nating ihayag ang kanyang kabutihan. Dahil po, maiksi ang buhay, hindi natin alam kung saan o hanggang kailan ang buhay natin sa mundong ito. Kaya huwag po tayong mag-aksaya sa panahon. Patuloy lang tayong sumunod, tulad ng ating Panginoon, sumunod siya sa Ama. Bilang tayo mga tinawag ng ating Panginoon, patuloy tayong sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Hindi kalooban natin ang ating sundin, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang hapon po. Amen, amen. Maraming salamat po, no? Sister Net Del Pilar, no? Natunay nga po na pinaliwanag niya kung paano ang ibig sabihin ng baptismo. Ako sa gospel po na ito, dito ko nakita na naman ng kababaan ng loob. Kababaan ng loob ni Juan Bautista. Hindi pa niya kilala si Kristo, pero alam niya na yung kababaan, hindi niya pinagmalaki na una siya nakakilala, una niya bininyagan. Wala sa kanya yun, hindi ko nakita sa kanya yung nagmalaki siya na ako una nakakilala kay Kristo, ako nagbinyag kay Kristo. Hindi. Ang sinabi pa niya, wala akong karapatan na magkalag ng kanyang sandals. Yung susunod sa akin, yun ang yun ang sinasabi na Mesiyas. Alam niyo mga kapatid, yung kababaan na loob, yan ang tunay na masasabi natin na tayo'y sumusunod kay Lord. Amen. Damdam natin yan. Damdam natin na pag gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa o sumusunod tayo sa Diyos, alam natin yan na hindi yung sarili mo ang itinataas mo, kundi si Lord. No? At napakagandang pakinggan yung mga tao na binababa ang sarili nila para ipahayag lang at ipabatid yung mga salita ng Diyos na hindi mo sa kanya makikita yung sarili niya ang tinataas niya, kundi sa Diyos. Gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto ko ang mga tao na nararamdaman ko na nasa kanya ang kababaan ng loob tulad ni Kristo, na ika nga Diyos na siya, pero siya pa rin ang bumaba. Amen. Para lang sa atin. Amen? No? Kaya maraming salamat din kasi sabi nga, tinawag tayo dito sa Soldier of Christ dahil nga sa mapalad tayo. Pero totoo po yun. Kasi yung mga bagay na nalaman natin yung mali at tama, ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam na marami kang nire-reject na dati mong buhay. Hindi mo na nagagawa ngayon. Sobrang sarap kasi parang hindi mo man nasundan lahat-lahat ang kabuuan ng ating Panginoon. Nasusundan mo yung ginagawa ng Diyos na parang nalilinis na ang pagkatao mo. Sabi mo nga, Sister Net, kanina, maiksi ang buhay ng tao. Sobra. Kaya kung gagawa pa tayo ng masama at hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos na kilala natin siya, paano pa natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, no, maraming salamat. Totoo po ito. Maraming salamat sa Soldier of Christ at dito kami napunta. Ako, asawa ko at ang buo kong pamilya. Walang regret kasi dito namin natutunan kung sino si Lord, kung ano si Lord sa aming buhay. Kaya maraming salamat sa ating founder na kay Brother Ting at ngayon sa ating nanay na si Sister Cecilia de la Cruz. Thank you po. At ngayon mga kapatid, ibibigay ko po sa inyo yung mga tao na magpupuri sa araw na to. Pero sandali lang po at sila ay iikot lang po sandali.
Pero at least meron pa naman tayo ng Amen. konting oras. Tigpa 5 minutes lang po ang bibigay natin sa kanila. Kasi po, hindi po sila nakapagpuri kanina. Bibigyan po natin sila ng pagkakataon magpuri kung paano sila tinawag ng Diyos. Paano sila napaloob sa Soldier of Christ. Walang iba, unahin ko po ulit. Ang makakambal ng mga nagsalita kanina, Sister Net Del Pilar, magpuri ka sa ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang hapon po ulit. Ipagpupuri ko lang po, magpasalamat kay Lord kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi nga na tayo pag sumunod kay Lord, maraming himala. No? Kung sana, paano ako pinagaling ng Diyos, yung pamilya ko. Salamat kay Lord kasi po yung araw na ito, dapat po samahan ko yung anak ko para magpa-check up. Kasi ilang araw na po siya na, 2 araw na yata siya na, nung unang araw, nagsuka siya, tapos nagtae siya. Kaya sabi ko, sige, sa Lunes na lang kita pa-check up. Kaya kaninang umaga po, nagro-rosary po ako. Sabi ko, Lord, ikaw naman po talaga ang doktor namin. Kung gustuhin mo, kung loobin mo, pagalingin mo ang anak ko, gagaling po siya. Alam ko ang doktor, instrumento mo lang, Lord. Pero sabi ko kung maari, inihiling ko sa iyo na pagalingin mo anak ko. Huwag na pong hintulutan na mapunta kami sa doktor. Kaya hindi ko po talaga alam. Sorry talaga, una sa Panginoon. Sorry talaga. Alam ko, inamin ko yung pagkakamali ko. Na hindi po ako sa cellphone. Dahil po sabi nga, abala sa hanap buhay. So, binabalansi ko lang po yung yung oras ko, panahon ko sa Panginoon at sa pamilya, sa hanap buhay. Kaya po kanina, hindi po talaga ako tumingin sa kasi naging busy po ako sa Yun po, na kaninang umaga, pagising na anak ko, kinumusta ko siya, sabi ko, kumusta na? Nagtatay ka pa rin ba? Basta pa ba yung mo? Ganon yun. Sabi niya, hindi naman. Sabi niya, pero masakit lang po yung sikmura ko. Kasi sabi ko, kaya sumasakit yung sikmura mo kasi wala sa oras yung pagkain. Kaya dapat kasi magising na kayo ng maaga kasi mga kabataan ngayon talagang tanghali na nagigising. Kaya sabi ko, thank you kay Lord kasi hindi na po ako napunta sa doktor, yung anak ko, pinagaling na ng ating Panginoon. Kaya pala, hindi na ako nagpunta sa doktor. Kasi talagang hindi ako makapunta ngayon dito. Then nasa hospital po ako. Kaya thank you kay Lord. Kasi pinagaling ni Lord yung anak ko. Kaya yun naman yung pagpunta namin sa Negros, sabi nga, hindi po talaga ang ko doon, kundi yung magdala talaga ng Mama Mary. Kasi kami, Mr. Winnie, pag nagmahayo naman kami sa probinsya, nandun na naman din yung pasyal natin, di ba? Naglaan naman tayo ng araw para mapasyal. O sa nandun na yung kaya hindi ko na pasyal. Pero talagang surprise ni Lord kasi hindi ko naman po alam na yun po ang plano ng kuya ko na pasyalan yung ganon. Wala po akong idea doon na basta ang alam ko, magdala lang kami ng Mama Mary doon at mapuntahan yung mga pamilya ko. Ako naman lagi ko na nakikita yung pamilya ko doon. Yung mga tiyahin ko na lang, mga pinsan na lang ng nanay ko, tatay ko nandun. Pero pamilya ko talaga, dito na po kami lahat. Kaya thank you talaga kay Lord kasi kung paano binago ng Diyos ang buhay namin. At yun po, binahagi ko rin ang salita ng Diyos sa kanila para kung saan, paano binago ni Lord ang aming, sabi nga, ang aming buhay. Gusto ko din na mabago din ang buhay nila kung sumunod lang sila kay Lord. Tunay na wala pong imposible talaga. Kaya yun, nagbaba kami ng Mama Mary doon. At marami naman po ang nakaka-attend. Sabi nga, bundok po yun, yung pinupuntahan namin. Pero nandun po yung uhaw sa salita ng Diyos. Kaya thank you kay Lord sa blessing at sabi nga sa mga biyaya at pagpapala, ganun din sa kapatid ko at sa hipag ko, Nestor Winnie, na nandun talaga na hindi naman din nila kami pinabayaan. Thank you kay Lord at yun na po sa mapagpalang hapon po. Amen, amen. Maraming salamat, no? Sister Net, konting patawa lang tayo. Hindi ko po alam kung technical defect o mental defect. Amen, no? Kasi po, papaliwanag ko very, very little.
nagkalituhan lang po sa mga yung oras na to. Kaya po yung sabi ko nga, technical defect o mental defect. Amen, no? At ngayon mga kapatid, ngayon po ang pangalawang magpupuri sa araw na ito, walang iba kundi Sister Erwina Balila. Amen. Isang mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. Sa Diyos na buhay, sa banal na Espiritu, sa malay ng Biranghing Maria, muli sa alaala ng ating founder, Brother Ting S. Radio, sa ating buting head servant, sa mga Council of Elders, sa live stream viewers, sa ating moderator, Sister Christy Teodoro, sa audio media, di ko po kayo nabati kanina, si Brother George at Ann Guansing at sa kanyang kasama, Brother Lando. At muli sa aming overall at sa ating God's Messenger, Brother Manuel Ventura. Amen. Tunay no, iba, sabi nga, di ba, sundalo, dapat laging handa. Amen. At tunay nga, no, bago po ako mapabilang sa community ng Soldiers of Christ, sabi nga, lingkod na po ako ni Mama Mary dun sa Black Rosary. Amen. At doon ko napagtanto, sabi nga, sa paglilingkod pala po natin sa kanilang mag-ina, andun yung gabay at patnubay. Minsan ko na po itong naibahagi, dalaga pa po ako nung time na to, mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kami ni Brother June, ng kapatid ni Net, no? Reliever po ako ng telephone operator kung saan kami nagwo-work pareho. No, nung time na yon, dahil umaga na uwi ko po, dahil umaga lagi ang aking shift, late po yung aking kapalitan. So, sa madalit salita, antok na ako, gusto ko nang makauwi. So, pinray ko kay Lord, wala pa yung kasama ko, yung kapalit ko, nawa makauwi agad ako. Bigyan mo ko ng sasakyan, kahit puno, sasakay ako. Ang bait ni Lord, binigay niya. Amen? At talagang puno. So, ako, gusto ko makauwi, sumabit po ako. Alam mo yung sumabit? Yung sinaano ng mga lalaki sasabit. Di pagsabit kong ganyan, umaandar yung sasakyan, napikit pala ako, dinalaglag ako. As in, laglag po. Plakda akong ganyan, yung padapa. No? Sa tagal ko pong nakapikit, talagang matagal. Tapos pagpikit ko ganyan, alam mo yung tuldok na liwanag, hanggang lumaki ng lumaki. Tsaka ako nagising. Paggising ko, may kilabutan ako. Wala pong kasunod na sasakyan. Yung sasakyan na hinulugan ko. Sa Divisoria po yun. Di ba doon dumadaan yung mga sangandaan, papunta sa amin sa Tondo. No? At pagtayo ko talaga, nanginig yung tuhod ko. Dahil walang sasakyan, sabi ko, Lord, salamat. Ngayon, may maluwag na sasakyan po bigay nyo. Ibinigay pa rin ni Lord, amen. At maluwag ako nakasakay. At isa sa mga nakasakay ko, nakita yung nangyari sa akin. Uy, ayan yung ali, sabi niya. Yung naano sa sasakyan. No? At yung hanggang sa nakasal kami ng kuya niya, at ngayon, dahil si Net ang unang naglingkod, salamat kay Lord, ginamit si Net, si Sister G, para maangkay ang hipag ko sa community na to, at 2 buhay na hingi niya. Diba, nung time na yun, nakuryente po ang aking asawa. At sa panahon na yun, 2 buhay ang hiningi niya. Ang anak niya na nasa sinapupunan, at ang aking asawang nakuryente, 80% po yung nasunog sa katawan niya. At 2nd degree burn, yung inabot na paso. Amen. At sa panahon na po yun, may anak na po kaming isa, lalaki. Di sa madalit salita, gumaling po siya na out of infection po, no? At sabi ng doktor, swerte mo, no? Na hindi na ng infection yung sugat mo. Talagang gamot. At yung time na rin po na yon, intern naman yung kapatid kong bunso as doctor. So, nakalibre kami sa gasa, sa betadine. Yung tubig na pinaliligo sa kanyang dapat malinis. Bili mo 5 drum na, plangganang malalaki. Yung dapat kong ipaligo sa kanya. So, sa kanya nanggagaling yung pinanggagamit ko, pinakadamit niya is gasa. Plus yung Plamacin para sa infection. At salamat sa Diyos na buhay ngayon, kung ilang taon po yung anak ni Net na pangalawa, yun din na extension of life ng mister ko. Amen? Purihin natin si Lord. At yung kaisa-isa naming anak, na-detect naman na may ADHD. Yung sobrang hyper po. No? Mapikit ka lang pag dilat mo, doon na siya sa labas ng bahay mo. No? Hindi siya ganun ka steady sa isang lugar. No? Akyat dito, akyat doon, takbo rito, kahit kumakain, tatakbuhan mo. At sa patuloy na paglilingkod, gumaling siya, huling hayo ko. At minsan ko nahayuhan yung bahay ng Sister Christy, kabaka ko talaga. Dahil ginagalaw ng anak ko yung mga figurin niya. No? Ang takot ko, baka mabasag. No? Pero sa
awat habang ng Diyos na buhay, yung huling hayo ko sa kapitangan, nakita ko na lang siyang natutulog sa monoblock. Amen. Purihin natin si Lord. At sa patuloy-patuloy hanggang ngayon, ang asawa ko rin na akay ni Lord, sabi nga, taon-taon ng biyaya ni Lord. Amen. Lupa, bahay, at sasakyan. Ngayon, bago negosyo, bago mag-pandemic, pinagkaloob ni Lord yung tracking. Amen. Kaya nagkaroon ng financial, hanggang ngayon, kahit nandun tayo sa crisis, kumikita pa rin po. No? At tunay, ngayon, bagong sasakyan na naman ang pinagkaloob ni Lord. Nabenta yung una, ngayon may binagalob na bago. Yun lang po at maraming salamat. Amen. 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 Diba? Diba? Yan ang sasabi ko na miracle ni Lord, no? Pero may gusto po akong ibig matanong sa inyo. Nung nahulog po kayo sa jeep, na nakatihaya, walang jeep. Dapa. Nakadapa. Asan po yung jeep? Tumakbo na. Asan po yung jeep na hinulugan nyo? Nauna na. Hindi kayo hinintay. Hindi. Iniiwanan siya. Iniwan ako in Jesus' name. Nahulog. Jesus' name. Hindi rin siguro nag-ano yung mga Amen. taong na, ay, may nalaglag. Pero ibig sabihin, pinakita ng Diyos Amen. ang himala, no? Amen. Kayo Amen. ngayon, Wala siyang pinabayaan. ilang years na. Yes, amen. At ngayon mga kapatid, no? Tunay nga po, kasi sabi ko nga, yung himala ng Diyos, mararamdaman natin yan kapag tayo ay sumunod ng tapat. At Amen. ngayon mga kapatid, no? Napakinggan natin ang nagbasa, ang nag-share sa araw na ito. Pakinggan naman natin ang God's Messenger sa araw na ito. Walang iba kundi ang ating kapatid, tatay, brother, Manuel Ventura. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin ang isang topic song sa araw na ito by Father Eddie Montiveros. Ang title of song, Isang Pananampalataya. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tingin nating lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan. Tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tingin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Dalisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tingin nating lahat. Mga alagad ko, paano makikilala? Dapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tingin nating lahat. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag,
Isang Panginoon ang hingin nating lahat. At narinig po natin ang isang napakagandang awitin po no, na isang pananampalataya, no? Na kung saan po ay compose po ng isang ating buting kapapari, no, na si Father, Freddy Ontiveros po, no? At ngayon po sa ating pong tatalakayin ngayon, no, sa ating munting panayam, no? Kanina nga po, no, sabi doon sa ating mabuting balita, no? Sa ating unang pagbasa pa lang ay atin na pong narinig, no, ang introduction kung saan po ay ipanganganak, no, ipanganganak o sabi nga, no, isisilang sa mundong ito ang tagapagligtas. At ito po ay ang ating Panginoon Kristo, no, ang kaisa-isang anak ng Ama na ipadadala niya dahil talagang nung araw na yon, no, nung mga panahon na yon, talagang laganap na po, no, ang kasamaan ng tao, no. Magtataka tayo, no, kung tutuusin, ang tao isinisilang na mabuti naman, no. Kaya nga sabi ko nga, walang masamang binhi na pinagmulan ng tao. At ang lahat ng tao ay pinagmulan ay mabuti. Galing sa Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Pero kapag isinilang ang tao, totoo ito, no? Pag isinilang ang tao, nandun yung kabanalan niya. Pero pag ang tao nakakaisip na, lumalaki, unti-unti, nawawala yung kabanalan niya. Bakit? Kasi nga, doon na siya natututo, doon niya na nakikita unti-unti ang sanlibutan. At ang pinakamabigat, kapag ginagamit na ng tao ang kanyang free will. Ano yun? Sariling desisyon. Amen. Kaya nga ang tao, nagiging mayabang pagka marunong na, nagiging natututo na sa buhay. Amen. Minsan ayaw niya nang humingi ng tulong sa Diyos, kung minsan naman, kahit mayroon siyang dapat hingin sa Diyos, ayaw niyang gawin. Bakit? Lagi niyang inilalagay sa isip niya na kaya naman niya. No? Amen. Pero sa totoo lang po, anumang ating tinatanggap, sabi ko nga, kung ito man ay katagumpayan, kasawian sa buhay, ito'y niloob ng Diyos sa atin. Pero may magandang rason o dahilan ng Diyos. No? Kaya nga sa ating ebanghelyo, sabi nga kanina, no, sa pagbasa natin, at binigyan refleksyon ng ating kapatid, no? Ating kapatid mula sa TK chapter, no? Kung napansin niyo, no? Kakambal po sila nung dalawa. De joke lang, no? Sila rin po, no? Kasi dadalawa po silang naging guest, kaya una muna pagbasa nasa kanan ko, pagkatapos sa sharer nasa kaliwa ko naman, no? Naiba lang ko yung pwesto. Sabi ko nga kanina, naglolokohan kami, Sister Christy, baliktarin naman yung pagtawag. Baliktarin ninyo. Unahin naman ninyo yung apelido. Hiyulin yung pangalan. No? Kaya napaka magtaka yung mga live stream namin. Parang yun din yung kanina. Sabi ko, may dala ba kayong damit? Magbihis kayo ng iba naman. No? Pero hindi po. No? Ang napakaganda po yung ating pagbasa ngayon. No? Sabi nga, sa pagbibinyag ng ating Panginoong Hesus doon sa Ilog Jordan, sabi nga, pagpapakilala ng Ama sa kanyang anak. Ito na yun. No? Sabi nga, nung binibinyagan ng Panginoon ng isang tinig mula sa langit, ang nangusap. No? Napakaganda. Ano sabi? Ito ha? Ano sabi doon sa tinig na yun? Ano, Ana? Ito ang aking anak. Sabi nga nung nakinalulugdan. Yan, no? Sabi nga, inintroduce siya ng Ama. Walang iba. Ito, ibig sabihin, natatangi kaisa-isa ang aking anak. No? Pangalawa, yung sa pagbibinyag na yun, no? Ito na yung sabi nga, no, pagpapakita ng Panginoon, yung pagsunod sa kautusan. Bilang kahit siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao, kinakailangan dumaan siya sa proseso ng pagsunod sa kautusan ng Ama. Kaya nga, sabi ko nga kanina, yung pagbibinyag ng Panginoong Hesus ay hindi pagbibinyag para maalis yung kanyang kasalanan sapagkat ang Panginoon ay isinilang na walang bahid kasalanan. Amen. Bakit? Maraming tatanong yan. Maraming pinag-argumento tungkol dyan. Sabi nga, ang Panginoon isinilang bilang isang tao. Pero ano ba ang pinagmulan ng Panginoon? Hindi siya pinagmulan sa pamamagitan ng biological. Amen. Ano yun? Ng isang babae at lalaki. lalaki. Ang Panginoong Hesus ay
espiritual. Amen. Galing siya sa Diyos mismo. Tulad din ni Juan Bautista. Bakit si Juan Bautista ang nagbautismo sa Panginoong Yesus? Sapagkat siya rin ay galing sa espiritual. Tatlo po ito na nagmula sa espiritual na aspeto ng buhay. Sino ito? Number 1, Juan Bautista. Sino pa yung pangalawa? Mama Mary. Pangatlo, ang Panginoong Hesukristo. Kaya po silang tatlo ay galing direct sa Diyos. Mula sa Espiritu Santo, pinadala ng Ama para gamiting instrumento para po sa ikaliligtas ng mga tao. No? Amen. Pangatlo po, ito po yung pasimula na kung saan ay magmimisyon na ang Panginoong Hesus. Ano ang misyon ng Panginoon? Ang maging hari, ang maging pari, at ang maging propeta. Kaya nga, doon sa pagbasa natin kanina, no, sabi nga, sinimulan na ng Panginoon na kung paano siya nangaral. No? Ipinangaral niya ang mga mabubuting salita at ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos ng buhay. Kaya nga, ito yung pagiging propeta at pagiging hari at pagiging pari ng ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon ang pag-uusapan po natin, ito yung misyon ng Panginoon. Total, sabi nga, nagmisyon ng Panginoon pagkatapos ng kanyang binyag doon sa Ilog Jordan. Ito yung mahalagang misyon ng ating Panginoong Hesus. Ito yung 5 mahalagang misyon ng ating Panginoon. Number 1, unang-una. Ang unang-unang misyon ng Panginoon, alam niyo po ba? Turuan. Turuan niya ng mabubuting bagay ang mga tao. Bakit? Sa totoo lang po nung araw, no? Maraming tao nakakapakinig ng kautusan ng Diyos. Maraming tao ang may alam din tungkol sa kautusan ng Diyos. Pero hindi magawa ng taong sumunod sa Diyos. Bakit? Wala silang idea kung paano gagawin ito. Paano susundin ito? Kaya ano ginawa ng Panginoon? Tinuruan niya, aktual na pagtuturo ang tao kung paano gagawin ang mabubuting bagay na ito. Ano yun? Number 1, tinuruan niya ang tao kung paano matutong makisama, makihalubilo sa kapwa-tao. Tinuro ng Panginoon ito. Sa kanyang pagkakatawang tao, ang Panginoon, pinakisamahan niya ang lahat ng tao. Sino yung lahat ng mga taong itong tinutukoy na ito? Mga taong nananalig, gusto siyang makasama, at ganun din yung mga taong ayaw sa Kanya. Yan. Lahat ng ito pinakisamahan ng Panginoon. At tandaan po natin, kahit gaano ang ginagawa ng tao sa Kanya, sa Panginoong Hesus, nandoon pa rin yung pagmamalasakit niya sa tao. Bakit? Kasi ang misyon ng Panginoon, ituro yung magagandang bagay sa tao. Tayo man bilang mga ginagamit na instrumento ng Panginoon, bilang magulang ng ating mga anak, paano natin matuturuan ng ating anak ng mabubuting bagay kung hindi nakikita sa atin ang gawa nito? Yan. Kaya nga ang Panginoong Hesus, ipinakita niya paano ang pakikisama sa lahat ng tao. Kaya nga, doon napakarami niyang aral, napakarami niyang pagpapahayag. Ano nga sabi niya doon sa kanyang pagpapahayag? No? Basahin natin ito. Sabi po doon sa Lucas, no? Sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 14, verse 12 to 14. Ito ha, chapter 14, Lucas 14, chapter 12 to 14. Ito po ang sinasabi. Sinabi naman ni Jesus na nag-aanyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyahan mo, sapagkat aanyahan ka rin ito, sa gayoy nagantihan ka na. Kaya nga kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, ang mga pingkaw, ang mga pilay, at ang mga bulag, ang aanyayahan mo, hindi sila makakaganti sa iyo, sa iyong gayoy magiging mapalad ka, gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan, sabi nga, hindi pala po pwedeng ang tutulungan natin, ang pakikisamahan natin, ang aanyayahan natin, ang sasamahan natin ay yung mga tao lang na may pagmamahal
at mayroong gusto tayo. O ibig sabihin, gusto tayong pakisamahan, no? At sabi nga ng Panginoon, higit sa lahat na pagmalasakitan ninyo, yung mga taong walang kakilala, walang kakayahan, at walang magmalasakit sa kanila. Kaya nga, ang soldier of Christ po, no? Magtataka kayo, no? Kung saan nakararating na lugar. Tataka ka, no? Sabi ko nga, bakit ka nakarating sa lugar na ito? Hindi naman, kung ikaw ang tatanungin, hindi mo naman gusto. No? Amen. Amen. Kahit sino wala naman taong gusto lumayo sa pamilya niya para lang pumunta sa ibang lugar, Amen. para lang sa mga taong hindi mo kakilala. Amen. Kung minsan pa nga nararamdaman natin, yung taong pinagmamalasakitan natin, yung taong pinuntahan natin alang-alang sa misyon sa Panginoon, ito pa yung makikitaan natin ng walang pagpapahalaga sa atin. Pero wala tayong magagawa. Mission natin ito. Amen. Ito yung iniutos ng Panginoon. Ito yung isang itinuturo niyang magandang bagay na gawin mo. Hindi at wag mong hintayin na yung taong ginawan mo ng mabuti ay magpasalamat sa iyo. Ano sabi nga doon sa kauli-uli ang binasa nating verse? Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ibig sabihin, may nakalaan na sa mga ginagawa mong mabuti sa kapwa-tao mo, kahit hindi ka pasalamatan, kahit hindi nila kilalanin yon, mahalaga pa rin. Iba kapag ang Diyos ang magbibigay Amen. parangal sa atin. Ayan po, no? Pangalawa. Ano ba yung pangalawang tinuro sa atin na mabubuting bagay? Ang pagsunod sa Diyos. Ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi porket ang Panginoon ay Diyos, nagkatawang tao siya, hindi niya na kinakailangan sumunod sa kagustuhan ng Ama. Kaya nga, ipinakita niya sa maraming tao ang paanong pagsunod. Bakit? Noong mga panahon na yun, hirap na hirap ang taong sumunod sa Diyos. Amen. Bakit? Napakarami ng batas. Napakarami ng kautusan. Hindi na nila alam kung ano ba ang uunahin ko, ano ba ang pinakamahalaga. Kaya nga marami nagtatanong. May nagtanong nga sa Panginoon, di ba? Ano po ba ang pinakamahalagang utos sa dami ng utos ng Diyos? Ano po ba ang unang gagawin namin? Ano ba ang pinakamahalaga sa lahat? Di ba ipinaliwanag ng Panginoon yung dalawang pinakamahalagang utos at nabubuo lang sa isa. Ano yung nabubuo lang sa isa? Pagmamahal. Na ang taong nagmamahal ay nakasusunod sa kautusan ng Diyos. Amen. Yan. Kaya pala ang isang tao, pag punong-puno ka ng pagmamahal at pag-ibig, nagagawa at magagawa mo kung paano sumunod sa Diyos. Amen. Basahin natin ha. Ito po, sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verse 20. No? Verse 20. Ito po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano yung gustong ipakahulugan ng Panginoon? Hindi porket naging lingkod ka lang. Amen. Hindi porket may ginagawa ka lang. Ikaw ay nakasusunod na sa Diyos. Bakit? Madaling gawin ang mga bagay na ito. Totoo lang. Pero ang pinakahinahanap ng Diyos ay yung pagmamahal. Gagawa nga tayo. Maglilingkod nga tayo. Masama naman ang loob mo, nagrereklamo ka. No? Para, pinakasimpleng way na lang, Sister Christy. May anak ka, utusan mo. Susunod yun. Hindi pwedeng hindi sumunod sa yun. Bakit? Number 1, takot sa iyo yun. Amen? Pero, tingnan mo, kapag sumusunod ang iyong anak sa inuutos mo, at naririnig mo, nagre-reklamo, naririnig mo, nakikita mong nagdadabog, gumagawa, pero maano sa kalooban niya, matutuwa ka kaya? Oo nga, sumusunod sa iyan. Pero hindi yun ang pagsunod na inahanap mo sa anak mo. Ano yung pagsunod na hinahanap mo sa anak mo? Yung bang magiliw siya, na sumusunod siya, tuwang-tuwa siya dahil ito ang gusto ng aking magulang, ito ang gagawin ko, at kung gagawin ko ito, ipakikita ko sa kanyang may pagmamahal. Amen. Paano natin ipakikita ang pagmamahal? Ginagawa mo kahit mahirap ang isang bagay na naroon bukal sa iyong kalooban. Amen po. Amen. At yun ang gustong ipakita ng Panginoon. Akala kasi ng iba ng mga panahon, basta ako naglilingkod sa templo, basta ako naglilingkod bilang soldier of Christ, basta ako naglilingkod sa simbahan, basta ako maging isang lingkod ng Panginoon, okay na. No.
kung yan lang ang magiging batayan ng Panginoon, sana hindi niya sinabing verse na ito. Basta naglilingkod ka lang, ligtas ka na. Amen. Hindi May criteria. May gagawin ng tao. At ang gagawin ng tao, kinakailangan ang ginagawa mong pagsunod, may halong pagmamahal. Amen po, no? Pangatlo, ang pagiging mabuting tao. Yan. Ano ba purpose natin? Bakit tayo sumusunod? Purpose mo lang tumanggap ng biyaya, pagpapala? Ang purpose lang ba natin? Yung ating mga kahilingan? No. Kaya tayo sumusunod. Gusto nating maging mabuting tao. Amen. Amen. Kayo po dyan sa live stream. Anong purpose nyo? Bakit po kayo nanonood sa programa ng Soldier of Christ? Mahingi po? Gumaling sa kasakitan? Hindi. Dapat ang purpose natin, Lord, gusto ko pong maging mabuting tao. Kaya nga, ang mabuting tao, ang pagiging mabuting tao, tandaan po natin, iisa po ang po pwedeng magturo niyan. Iisa po ang pwedeng magbigay sa atin yan. Ano yun? Hindi po ang kapwa-tao natin, kung hindi ang Diyos sa buhay po natin. No? Basahin natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 6, verse 45. Chapter 6, verse 45. Ito po ang sinasabi. Sabi rito, no? Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ang kabutihan ng kanyang puso. Ang masasamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga po, kapag ang isang tao ay kasama mo, isang mabuting tao, kahit gaano ka kasama, magiging mabuting tao ka. Amen. Yan. Kaya naman, kung ikaw naman ay nasa mabuting kalagayan na at sumama ka, siyempre mag-aakay ka ng masamang tao. Kaya nga lagi ko sinasabi doon sa ating mga kasamahan ng Soldier of Christ, oy, akayin ninyo yung mga tao, ang hinahanap ninyo, yung hindi mareklamo, yung taong madaling sumunod. Pagka nakita ninyo, ay, ayoko na dyan, Brad, kasi matigas ang ulo niya, ay, ayoko na dyan, Brad, masama ang bungangay, ay, ayoko na dyan, Brad. Sino mag-aakay doon sa masama? Puro ang hinahanap natin, mabuting tao. Ang Panginoon, ang hinahanap niya, inakay niya, yung mga nawawalan tupa. Amen? Pagtiyagaan mo yan. Ngayon, anong magiging epekto nito kapag inakay mo isang masamang tao? Kapag, sabi nga dito sa pagbasa, kapag mabuting tao ka, at nakasalamuha ka ng isang masamang tao, dapat ma-impluensyahan mo siya ng kabutihan mo. Makita sa iyo ang pagiging mabuting tao at maturuan mo rin siya upang maging mabuting tao. Bakit? Ito ang layunin ng Diyos. Ito ang misyon ng Panginoon. Ang gawin ang mabubuting bagay para sa ating lahat. Amen. Pangalawa, pagalingin niya ang mga may kasakitan. 3, ang kasakitan ng tao. Physically, mentally o emotionally, at spiritually. Yan. Ang physical, yun nga yung pinag-uusapan natin sa atin, may hangganan. Lahat tayo hihina, lahat tayo magkakasakit. Walang taong hindi magkakasakit. Lahat dadaan tayo sa proseso na yan. Kaya kung gumaling ka man ngayon, minsan ang tao mayabang magaling, ay magaling na ako, pwede na uli akong gawin yung dati kong ginagawa. Kapatid, huwag ka na magmalaki sa Diyos kung pinagaling ka man ngayon. Bakit? Ang tanong ko sa iyo, hindi ka na ba uli magkakasakit? Di ba? Gumaling ka nga sa isang cancer. Kaya mayroong nga ganun Kung ano ang pinagaling sa iyo ng Panginoon, hindi ka na dyan mamamatay. Iba ng kamatayan yan. Amen. Kaya nga tandaan ninyo. Pangalawa, pag ikaw ay pinagaling ng Panginoon, ito yung pinag-uusapan natin kanina, Sister Christy. Pag pinagaling ka ng Panginoon, may misyon ka. Hindi kanya pagagalingin kasi kung wala ka ng misyon, dapat yung kasakitan mo, dire-diretso patay ka na. May misyon ka pa. Sabi nga kanina ni Sister Winnie, nahulog siya, padapa. Kung wala na siyang misyon, patay na siya noon. May misyon siya ngayon. Eto na. Ginagamit na ngayon instrumento siya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tandaan natin, pag tayo binigyan ng tsansa ng Panginoon, huwag mong sayangin yon. Gamitin mo na yung pangalawang buhay mo kasi may misyon ka. Kaya pinahahaba ng Diyos ang buhay mo, may misyon ka. Amen. Kaya nga kayo na nag-uusap kami. Pag yung mission mo, na-goal mo na, hindi ka na patatagalin ni Lord. Tapos na. Amen? Hindi totoo po ito. Ito po realidad ng buhay. Pag natapos na yung mission mo sa buhay mo rito, hindi ka na patatagalin ni Lord. Bakit? Kaysa magkasala ka pa.
lalo kang maging mapasama ka na naman. Ano gagawin ni Lord? Mas magandang doon ka na sa Kanya, sa kaharian niya, dahil doon safety ka sa Kanya. Amen. Amen po, ayan. Sabi nga, physically, basahin natin ito. Lucas, sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 4, verse 40. Verse 40. 40, no? Paglubog ng araw, lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinadala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinapatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagagaling sila ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Kaya nga minsan, kung mayroong mga kasakitan tayong hindi gumagaling, tandaan po ninyo, mayroong ka pang gagawin sa Diyos. Amen. Kung hindi ka man gumagaling ngayon, sumusunod ka pa rin, huwag kang magreklamo. Amen. Bakit? May purpose din ang Panginoon. Si San Pablo nga, hiniling niya, Lord, pagalingin mo naman ako sa aking kapintasan. Nagpapagaling daw ako ng mga may sakit. Pero ako hindi gumagaling. Ano sabi ng Panginoon? Pablo, sapat-sapat ang ibinibigay ko sa iyo. At huwag mong hilingin sa akin ang tanging bagay na nag-uugnay sa atin. Amen. Kaya sabi ko, Sister Christy, pag sumasakit pa yung balikat mo, yan ang ugnayan mo kay Lord. Bakit? Yan ang nagiging kasipagan mo. Pag aandar yan, naku Lord, kailangan na akong pumunta sa iyo. Amen. Hindi totoo ito. Kaya nga totoo, pagka, tingnan mo ang tao, pag walang nararamdaman, ay naku, tinatamad na naman. Pero pag may nararamdaman, ang sipag niyan. Tingnan niyo yung mga sumusunod kay Lord. Yung mga may sakit na mabibigat, yung pa sumusunod kay Lord. Yung halos gumagapang na, yung halos paralitiko na, yung halos pipi na, bulag na, sumusunod pa. Amen po ba? Amen. Kaya minsan sabihin natin, nakakaawa ng Brad, yung mga may sakit na nagpipilit. No. Hindi iyan ang tunay na nakakaawa. Alam niyo kung sino ang tunay na nakakaawa? Yung taong walang sakit pero walang kakayahang pumunta sa Diyos. Amen. Amen. Kakaawa yan. Kakaawa. Pero yung mga may sakit, kahabagan ni Lord yan. Eh ikaw, paano kakahabagan ng Panginoon? Hindi ka marunong lumapit kay Lord. Ano pinagmamalaki mo? Wala naman akong sakit, malusog ako. Masustansya naman ang kinakain ko. Tandaan ninyo, ang kamatayan pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Amen. Iisa. Kapag ang mahirap ay nalalagutan ng hininga, ikaw ring mayaman, malalagutan Amen. ng hininga. Amen po, ha? No, sabi nga, emotionally, mentally. Ano yung pinagagaling sa atin ng Panginoon? Ito yung pinakamahirap. Ano yun? Gustuin mo mang magbago, Emotionally. hindi mo kayang gawin. Amen? Kasi kung ang tao may kakayahang magbago, ay ang lahat tayo mababait na. Siguro sabihin ko, ngayon 2024, mabait na ako. Kung may kakayahan ka, siguro itong buong taon nito, mabait ka na. Amen? Ang dami nating promises. Ang dami nating ibinibigay na sabi nga no na ating resolution tuwing nagtatapos ang taon. Pero ang tanong, nakatapos ba yung taon na yun na nagawa natin? Nagawa Hindi. ba? Kaya nga ang Panginoon, ito yung isang pagpapagaling niya. Totally bibigyan kanya ng kagalingang emotional. Ano yun? Hindi nga lang sabay-sabay, hindi nga lang madalian. Yes. Amen. Amen po ba? Amen. Dadaan ka sa proseso ng gusto ng Panginoon. Alam mo, pagiging magalitin, talaga. Lahat naman tayo nagagalit. Sino hindi nagagalit? Sister Christy. Ha? Wala. Ako nga, may sabi, pag nagalit ako, sasabihin masama ugali. Sabi ko, pag nagalit ka na, masama na ugali mo. Tataka tuloy ako eh. Oo. Ang Panginoon nga, nagalit eh. Pero tandaan ninyo, pag nagagalit ka sa tama, nagagalit ka at nagpapatupad ka ng tama, hindi kasamaan niya. Amen. Amen po ba? Masama pa nga ngayong taong alam mo na yung mali, pero hindi ka kumikibo. Amen po ba? Ha? Yan. Emotion. Basahin natin ha. Ito po. Sabi po rito sa Lucas 19, no? Lucas 19, Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 19, verse 5, verse 5 to 10. Ito po ang sinasabi. Sabi sa pagbasa ay ganito. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi niya sa kanya, Sakeyo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Jesus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako may nadaya, sino pa man,
4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Instant, may pagbabago kaagad. Saan? Sa pag-uugali ni Sakeo. Bakit? Sa tagal niyang namumuhay bilang isang commissioner, tax commissioner, hindi niya naisip na siya'y nagkakamali at hindi niya inisip na siya'y, magbabago ng buhay. Pero nung oras mismo na yun, pagtuloy niya sa tahanan, nandun na kagad yung instant na pagbabago kay Sakeo. Ano kagad ang sinabi ni Sakeo? Ibabalik ko po kaagad yung 4 na ibayo. Biruin ninyo. Ganun kaya, pagpunta mo sa Panginoon, huwag mo sabihin walang nababago. Meron yan. Amen. Meron. Hindi mo lang nakikita. May pagbabago. Amen. Pagpunta mo pa lang, pagtapak mo pa lang, pagsunod mo pa lang kay Lord, Amen. mayroong kaagad binabago. Pero hindi kaagad totally ikaw ay bagong-bago na. Amen. Kasi may mga taong hinahanap, pag sumama yan, kinakailangang mabait na yan. Dapat ang sinamahan mo, mga anghel, mga banal. Narito ka sa lupa, wala ka sa katahanan ng Panginoon. Kaya huwag mong hanapin na ang makakasama mo ay napakabubuting tao na. Nandun pa rin tayo. Pero ang pinakamaganda, pinagsasama-sama tayo ng Panginoon. Kahit na naging masasama ang ugali natin, pero sabay-sabay niya tayong babaguhin. Amen po, Sumunod, spiritually. Yung spiritually, ito po, walang ibang makapagpapagaling ng ating espiritu kung hindi ang Diyos. Bakit? Tandaan po natin, ang espiritu natin ay galing sa Diyos. Kahit gaano kapangyarihan ng isang tao, may limitasyon ang kanyang kayang gawin sa kapwa niya. Amen. Pero ang Diyos, unlimited ang kaya niyang gawin. At ang espiritu, kapag pag-uusapan natin, Diyos ang namamahala sa atin. Amen. No? Basahin natin ito, Sabi po sa Lucas 5, verse 31 to 32. Lucas 5, 31 to 32. Ito po ang sinasabi. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kung hindi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kung hindi ang mga makasalanan, upang magsisi ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Kaya ka tinawag ng Panginoon, hindi para lang sa sakit mong pisikal, para pagalingin ka. Ang pinakamahalaga pa rin sa Panginoon, pagalingin ang espiritu mong may malalang kasakitan. Kaya nga, kapag ang isang tao ay bumalik kay Lord, nangangahulugan ng pagbabalik loob kay Lord, ano ginagawa ni Lord? Ang kasalanan mo ay pinapawi agad ng Panginoon at ang unang pinagagaling niya ay ang espiritu ng ating Amen. mga sarili. Yan. Pangatlo po, pinalaya o palalayain niya mula sa gapos ng kasamaan ang lahat ng tao. Ang layunin ng Panginoon, makalaya tayo sa gapos ng masama. Bakit? Itinali ni Satanas ang lahat ng tao sa kasamaan. Kaya nga natutunan ng tao ang iba't ibang kasamaan. No? Kaya nga may palegas, the 7 capital sin. No? Mula saan? Kasalanan. Ito yung unang-una. Pinalaya tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Basahin natin Mateo, Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 9, verse 13. Mateo. Verse 13. Chapter 9, verse 13. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Kaya nga pinahayo tayo, kaya huwag kayong magreklamo. Amen. Kung sino man yun inaabutan ninyong taong masama. Bakit? Tayo'y pinalaya mula sa kasalanan, mahabag ka rin sa mga taong nandyan. Dahil walang mapuntahan, walang magturo sa kanila, ikaw ang instrumento ng Panginoon. Kaya mula sa kasalanan, pinalaya tayo ng Panginoon. Ano pa? Bisyo. Amen. Bisyo, sabi po dito sa sulat ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. 16 to 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit ano ka pa man, kahit gaano man kasama ang isang tao, templo ka pa rin ng Diyos. Amen.
Kaya hindi natin pwedeng husgahan ng isang tao. Napakasama niyan. Wala nang kabutihan dyan. Ano pa? Mapapasa impyerno na yan. Mamamatay na yan. No. Lahat tayo pare-parehas ang pagkakahubog sa atin ng Panginoon. At tayo'y tirahan ng Panginoon. Kaya nga, kapag ang templo niya, ang inyong kalooban, ang iyong sarili ay sinisira mo, ikaw ay tagapagwasak ng templo ng Diyos. Paano natin sinisira ang templo natin? Number 1, bisyo. Alam mo namang hindi makabubuti. Bakit ginibigay mo? Ang intention mo masira. Tapos kapag nasira na, tsaka ka magsisisi, sira na yan. Wala na yan. Hindi na po pwedeng balik yan. Kaya nga tandaan po natin, hanggat maaga, itinuturo sa atin ng Panginoon kung paano natin pangangalagaan at paano natin aayusin ang ating mga sarili. Pangatlo po ay yung masamang espiritu. Napakaraming masamang espiritu na nagkalat sa mundong ito. Tandaan po ninyo, itong lugar na ito, nandito, kasama natin ang mga masamang espiritu. Kaya nga, kahit saan ka magpunta, kasunod mo yan. Kaya yung pelikula nung araw, nanonood kayo, ang demonyo hindi nakakapasok sa simbahan. Hindi totoo yun. Yan nga ang binabantayan niya. Laging katabi. Kaya nga, di ba, may kwento nga, noon daw si Jesus nagpunta doon sa isang simbahan, tuwan-tuwa siya, galak na galak siya, punong-puno yung simbahan. Ang dami nagsisimba. Maya-maya umenter din yung demonyo. Sabi niya, alam niyo, Panginoon, hindi naman lahat yung nasa simbahan na yun. Sa iyo. Meron kaya ako dyan. Para dito po sa templo ng ano, dito po sa Soldier of Christ. Naku, puno-puno, dami tao. Dami sumusunod kay Lord. Sabi ng demonyo, hindi lahat yan. Bakit? Sabi niya, sige, Lord, tingnan mo. Ito yung akin. Turo, tingnan mo sa bandang kanan. Ayan, tingnan mo. Habang nagmimisa, busy, nagsiselfon, nagchat-chat naman siya. Akin yan. Ako kachat yan. Doon naman sa bandang kaliwa. Tingnan niyo, andun yung isa, natutulog yan. Gawain, pero tulog. Ayan. Ang katwiran po yata. Di ba? Akin yan. Sino pa? Yung nakita mo sa bandang gitna, ano yan? Mga inis na inis yan. Bakit? Inip na. Dahil matagal yung gawain, matagal yung misa, matagal yung mag-talk, matagal matapos yung ano. Lalo na nung ating 3-day Healing Crusade, ang dami nang nainip. Nagsiuwian na. Tapos sa bandang, naku, sayang, ba't umuwi kami? Hindi kami nanalo ng premyo. Hindi kayo nagtiyaga. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, alam niyo ba kung kailan nagbibigay ang Panginoon? Paano siya nagbibigay? Number 1, unang-unang nagpupunta. Unang-unang nakararating. Pangalawa, huling-huling umaalis. Amen. Kung nagmamadali ka, sayang. Aga mo pa naman pumunta. Pero una ka pa rin umalis. Yung iba naman, late na nga dumating, una pa rin umuwi. Tapos sasabihin, wala atang blessing. Sayang Aabutan mo na sana yung blessing, umuwi ka pa. Ayan tandaan natin. Masamang espiritu. Ano sabi rito sa Marcos 3 verse 11? Marcos 3 verse 11. Ito po sinasabi sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3 verse 11. Ito po. Ang sabi po rito ay ganito, sa pagbasa. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na nakakakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang anumang masamang espiritu na po pwedeng manalo sa Panginoon. Amen. Kaya nga ano sabi ng Panginoon, hindi nga yan umuubra sa akin, bakit umuubra sa inyo? Amen. Kasi pinauubra ninyo. Amen. Kaya nga naalala ko nung araw si Padre Palier nung unang ano raw niya, unang pagpapalay sa masamang espiritu. Hindi siyempre wala pa experience. Paano kaya ginagawa, no? Habang nagpapalay sa masamang espiritu, paatras naman na sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Padre, mukhang kayo po ang lumalabas. Oo nga pa. Tapos sabi nga nung, kinakailangan ko siguro ng mga prayer warrior. Sasabihin nyo, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Pag sinabi ko sa pangalan ni Jesus, lumayas ka masamang espiritu. Yung di nagsisigaw, sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, lumayas ka. Sa sobrang kapapalay, sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka masamang espiritu. Bandang huli na baliktad na, Jesus, lumayas ka. Teka muna, Father. Bakit si Jesus na ang pinalalayas mo? Hindi mo sa... nga pala. Misa sa katarantahan natin. Kasi gusto natin
agad-agad na mapalayas yun. Amen. Amen. Amen? Magtiyaga ka, manalig ka, alam ninyo, ganyan katuso ang demonyo. Amen. Amen, ha? Sa buhay natin, hindi agad-agad umatin ka, lalayas na, uy, yung bahay ko, Brad, umaatin na kami, ay, meron pa yan, nandyan yan, hindi lang nahalata. At kung sino ang pinaka-weakest link, Yun ang... yan gagamitin. Amen. Sa pamilya ninyo, sino ang pinaka-weakest link, yan ang gagamitin sa inyo. Amen. Po ba? Kaya huwag kayo magtaka, ba't sumusunod na ako? Bakit yung asawa ko nagalit sa akin? Weakest link siya. Siya ang pinakamahina. Siya ang papasukan. Gagamitin. Siya ang gagamitin. Amen. Kaya kung hindi ka magiging matatag, matatalo ka. Amen. Pero kung magiging matatag ka, matatalo mo siya. Amen. Po. Ayan, ha? Pang-apat, pakainin o pinakain o pakainin ang mga nagugutom at walang makain. Dalawang pagkain po ang ipinakakain sa atin ng Panginoon. Number 1, pagkain pong pangangailangan daily needs. Amen. Lahat tayo, naranasan natin, lalo na nung pandemic po. Walang trabaho, walang mapagkukunan, pero may nagsusupply ng pagkain sa atin. Sino yun? Ang Diyos. Amen. Gusto lang niyang patotohanan sa tao na kaya ko kayong buhayin. Kaya ko kayong pakainin. Amen? Sarap ng buhay kaya ng tao nung araw. Pag sumusunod ng kay Lord, biruin mo yung panahon ni Moises. Sabi ng Diyos sa Moises, hindi na kami tatrabaho. Biro mo, sabi nga ng mga tao, dinala nga tayo ng Diyos dito sa ilang. Ala namang matatanim mo, makakain. Anong gagawin natin? Papatayin tayo sa gutom dito. Bumalik na lang tayo sa Egypto. Sabi ni Moises, Lord, nagrereklamo na yung mga tao. Dinala sa disyerto, walang tubig, walang makakain. At tingnan mo ang galing ng Diyos, hindi ko kayo dadali sa isang lugar kung wala akong gagawing milagro. Amen. Amen. Kayo din yan ang tandaan natin. Hindi ka dadali ni Lord sa isang lugar kung wala siyang milagrong gagawin dyan. Maghintay ka lang, huwag ka lang mainip. Kasi tayo, gusto natin pagdating ngayon, may milagro ka agad. Kasasama mo pa lang, gusto mo ka agad, may milagro. Hindi, hintayin mo lang. Amen. Sabi nga kahapon, sabi sa talk ni Sister Early, in His time, may mangyayari maganda sa buhay natin. Amen po ba? Di ba? Pinakain ni Lord, sabi niya, mula ngayon, sumunod lang kayo sa akin. Wala na kayong gagawin kung hindi mamumulot na lang ng pagkain. Di ba? Kain. Sarap ng buhay ng tao. Pag ang tao pala marunong sumunod kay Lord, ang gagawin mo, hindi ka na maghihirap. Bibigay na sa ni Lord yung makakain mo. Tingnan mo, pag naglingkod ka kay Lord, ang buhay natin, napakadali. Minsan nga, iniisip mo pa lang kung yung kakainin mo, andyan na kaagad, nakahain na. Pupunta ka sa hayop, bago ko may sambay, hindi na ako nakakakain, Lord. Masarap, matagal na hindi nakakakain ng lechong manok. Magugulat ka pagdating mo sa iyo, pinaghanda ka na ni Lord. Amen po ba? Totoo yun. Ganyan ang Diyos. Nagagalak siya kapag ang tayo sumusunod sa Kanya at anumang iniisip mo na gusto mo, basta hindi makasasama sa iyo, agad-agad ibibigay sa iyo ng Amen. Diyos. Ayan ha. Sabi nga, basahin natin. Ito, daily needs. Lucas 12:22-24. Lucas 12:22-24. Ito po ang sinasabi. Sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Isipin ninyo, ang mga uwak, hindi sila nag-aahasik ni nag-aaniman, wala silang bangan ni kamalig, kayong pamay, pinakakain sila ng Diyos, gaano pa kayo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Intayin mo. Mayroon. Sabi ko nga, ang regalo mo, ang biyaya mo, sa'yo ibibigay ni Lord, hindi sa iba. Maghintay ka lang. Kaya pag huwag ka mainip, minsan nga pagka, Brad, buti pa si Sister Willie, pinagpala ni Lord, kami ang tagal-tagal ko sumusunod. Kayo mag-alala, meron kang para sa'yo. Amen. Amen po ba? Saka pangalawa, ako pagkagan sabi ko, bakit naman ako maiinip? Mainam yun, yung sa akin nakatago pa, nakasavings pa, yung sa kanila nagagamit na. Amen. Diba? Ganun lang yun eh. Basahin natin yung words of God. Matthew 4:4. Ano sabi rito? Matthew 4:4. Ito yung pagkain napakahalaga para sa ating lahat. Ano sabi rito? Ito, sabi rito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tandaan nyo mabubuhay ka kapatid kahit wala kang kinakain. Amen. Kapag ang salita ng Diyos ay lagi mo pinakikinggan at isinasabuhay.
Panghuli, inililigtas niya ang mga mananalig at patuloy na susunod sa Kanya. Ano ba? Saan ililigtas tayo ng Panginoon? Number 1, kapahamakan. Pangalawa, kamatayan. Pangatlo, kaparusahan. Sabi nga, lahat ng tao ay nasa panganib at nasa kapahamakan. Dahil sa mundong ito, ang ikapapahamak ay mas maluwang. Ano nga sabi nga? Ang pintuan ng kapahamakan ay napakaluwag, napakadaling makapasok. Pero ang pintuan patungo sa kaligtasan ay napakakipot. Basahin natin ito isa verse. Sabi dito sa verse na ito. John 3:16. Ano yung John 3:16? Ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao kung kaya't ipinagkaloob niya ang kaisa-isa niyang buktong na anak na ang sino mang manalig at manampalataya ay hindi mapahamak bagkus ay maligtas. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa No? Diyos. Kamatayan. Lahat ng tao mamamatay. Ba't sabi mo mamatay sa kamatayan? Hindi naman porke sinabi kong mula sa kamatayan maligtas ka. Ang sinasabing kamatayan espiritual. Ang kamatayan physical, lahat dadaan tayo. Walang hindi dadaan. Amen. Mamamatay tayo. Pero spiritual na pagkamatay, may maliligtas diyan. At yan ang isa sa gusto ng Panginoon na ipaalam sa atin na kapag sumusunod ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Basahin natin ha. Ito po, John 5:24 sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 5, verse 24. Ito po sinasabi. Ano sabi ng Panginoon doon sa Kanyang Ebanghelyo doon sa John 5, verse 24. Napakaganda nito. Ito ang sabi niya. Sabi niya rito, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya mahatulan kung hindi ililipat sa buhay mula sa kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panghuli, kaparusahan. Ayaw ng Panginoon maparusahan ang bawat isa sa atin. Kung minsan akala natin dinadanas mo ritong hirap, ito ni kaparusahan. No, hindi pa yan. Ang kaparusahan ay sa huli. Judgment Day. Doon tayo hukuman ng sabay-sabay. Doon tayo. Yung nararanasan mo, yan yung sanhilang ng kasalanang ginagawa mo. Pero hindi pa yan ang kaparusahan ng Panginoon. Basahin natin ha. Last verse. Ito po. John 8:51. Last verse. John 8:51. Ito po ang sinasabi sa pagbasa. Sabi po rito, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanman ay di daranas ng kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito ang naging misyon ng Panginoon. At ito rin ang ipinapasa sa atin ng Panginoon. May misyong kakapatid, kaya nananatili kang buhay. At ang misyon na ito, dapat pagtuunan natin. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, hindi natin kayang gawin anumang misyon natin. At tandaan po ninyo, bawat isa may nakalang misyon ng Panginoon. At ang misyon na ito, mahalagang magawa natin at tutulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Ay mga kapatid, sa oras na ito, pagkatapos ng ating munting panayam, tayo po ay hihingi ng gabay at patnubay sa banal na Espiritu Santo. Lord. At bago natin hingin ng banal na Espiritu Santo, hingin mo tayo ng tawad. Lord, hingi kami sa ng tawad sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Ito ang isang ipinunta mo rito sa sanlibutan ito. Ang kami palayain mula sa kasalanan. Ang kami linisin mula sa aming mga karumihan. At Panginoon, Ikaw lang ang tanging makakagawa nito sa amin sa pamamagitan ng iyong buhay. Iniligtas mo kami nang Ikaw ay mamatay. Namatay ka para sa buhay namin. At Lord, ito lang ang tanging nais mo upang manatili kaming buhay. Ang patuloy kaming sumunod sa iyong kalooban. Kaya narito kami, Lord. Patuloy na magpipilit sumunod sa iyo dahil wala kami patutunguhang iba kung hindi ikaw. Kaya Lord, sa oras na ito, matapos namin humingi ng tawad, hingi kami ng iyong gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo na ipinangako mo sa amin sa bawat susunod, sa bawat maglilingkod, sa bawat tao na nagpipilit pagkakalo mo ito upang maging gabay at patnubay, kalakasan, katibayan at katatagan namin. Kaya Lord, ihilingin namin Espiritu mong banal na mapipagkalo mo sa aming lahat, higit sa lahat sa mga kapatid ko na ngayon po'y humihingi ng kanilang mga panalangin. Amen, amen. Para sa gabay at lakas at patnubay at kagalingan sa iba't ibang uri ng karamdaman, nalangin natin ang mga sumusunod na ating mga kapatid: Joycelyn Del Rosario, Felicidad Benaventura, Froilan Cruz, Arlene Duran, Perly Sayo, Aida Sayo, Perlita Nippert, Ann Ortiga, Lourdes Balibalita, Hannah Faye Ayala, Morina Lopez Cerda, Beatriz Martos, Mario de la Paz, Rugimar Pastillo Jimena, John Aldrin Abzede,
Norma Delino, Elinita Ribaya, Ditas de la Cruz, Celia Payunggayong, Grace Lamela, Annie Franco, Kimberly Franco, Adrian Lagang and Family, Melissa Palek, Senen del Rosario, Cecilia Manuel, Cecilia Manlapas, Maria Corazon Constantino, Christine Roar, Janet Anain, James Brian Alexis Ulat, Adora Crisostomo and Charles Abraham Crisostomo, Luisa Borleo, Gatchalian, Gina Luis Santos, Carla Opus, Eleanor Solis, Melania San Marcos, Sasha Dungo, Catherine Sildo, Vanessa Aguilar, Mercy Zelga, Jose Acosta, Iris Valdez, May Takisha Tomeda, Rosita Valdez, Luina Faina, Antoinette Nang, Amparo Tamayo, Teresita Cabarloc, Fred Gio Bautista, Teresita Angel Banikid, Angela Judith Reyes Gaboy, Victorino Olalo III, and Vincent Nataliel Olalo, Elvira Santos, Albert Luciano, Virgilio Daradar, Evelyn Mercado, Mika Aviso, Alejandra Bernaldez, Manuel Guillermo Jr., Girly Esteban, Jocelyn Duhay Longson, Monica Garcia, Marivic Hernandez, Federico Ligaspi, Josepina Jolin, Rowena Morales, Jocelyn Inseñe, Meli and Josepina Pagtalunan, Benigda Angelita, Rosana Dapon, Lonisa Rodriguez, and Jane Arnie Menores. Idinadalangin din namin ang aming mga kapatid, si Jem Inog, Hermogenes and Rosemary Anyag Carpio, Michael Isaac Kalumpag, ganoon din po si Kate Hershey and Carl Hanstein Carpio, si Gideon Gataste Jr., si Joray Turabella, Marie Chris Estrera, Precious Sikina, si Marian Elise, si Myra Fel, si Serena and Kea Marta Estrera, si Maria Shirley Pagobo, si Fred D., Laura Villavicencio, Vil Rondillan Jr., Efren and Estrella Alngog, si Balben and Jasmine Canlas, Ligaya Gosu, John Ernest Talavera, Beth Sunga, si Britea Serenity, si Aviana Sarmiento, si Becca Eileen, si Ronnie III and Reza Dapitan, Ella Santos, si Rayleigh Galang, Cheryl Demostenis, si Ronaldo and Danilo Acacio, Evelyn Jim, Vil Llagas, si Eulalia Malonzo, Melody Eclarino, Peter and Berber Ligan, ganoon din po si Reynabel Dapitan, Rosalie Laurel, Pericael Antolio, si Laurel and Charmaine Laurel, Vanessa Aguilar, Pamela and Azia Panganiman, si Pasiano, Marisa, Junmar, Marjorie, May Grace, Yuhan, Kyle Hazel Dagatan, si Kian and Kyrel Magalso, si Luke Hale Lagulos, Ernita Estrella Domingo, Rosemary Boborol, Egaman Isagda, Isabel Ortega, Timoteo Estrada, Joylyn Rabor, Alfie de la Peña, Penelope Rabor Estrada, si Nenita Duetes, LB Gantalion Alcover, si Marizel Alcover Honungan, si Sunny Estrada Dagaang, Sevilla Sarmiento, Maxima Bayani, Zibira Lakbay, Myla Crescencia and Alfon Magpantay, si Charita Mendez Absuelo, Leonardo Clado, Aida Narciso, Jenny Lynn and Ronaldo Policarpio, Iris Guamos, Aida Kamitan, Marlon and Florilyn and Mervin Kamitan, Corazon and Pacifico Kaguyan, si Diosdado Matias Jr., Elisier Dan Alcover, at ganoon din po si Banji Barciera.
Sama po natin sa panalangin, Armida de la Cruz, Alexander Magpayo, Apolinaria Cardeñas, Tranquilino Surio, Jonathan Bautista, Marvic Bautista, Kagalingan Nerean Tiopis, Crisel del Pilar, Christian del Pilar, Cristina Abalos, Cherry Dublan, Ronnie del Pilar, Benjamin Balila, Rolando Balila, Lolita and Efren Acercia, sa Acera sa panganak, at Jenny Johnson, magkanak, at Jenny Johnson. Ganon din po kay Rainid Gaona, Arturo Costillas, Joselino Gatdula, Remedios, Mary Grace and Jose Catalan Jr., Arturo Azaraga, Isabelo Novillos, J. Cedric Cabang, Noel Catalan, Justin Pascual, Warren Windsor, Analisa Alcantara, Marita Tiburcio, Alma Neri, Marieta Oracion, Erlinda Sarmiento, Dilo Bondoc, Donna Democrito, Ernesto de Vera, Lucia Garcia, Romeo Bagasbas, Jessica and Imelda Bello, Rolly and Luningning Briones, Luis Miguel Pineda, Lucia Briseño, Victoria Lagrada, Mary Ann Bizarro, Rowena California, Angelina Arandid, Anita Barlitzo, Anjanet Abelido, Aurora de los Reyes, Beverly Bulawan Teodore, Carmie Restauro, Cherry May Palmero, Cherilyn Poeda, Corazon de Guzman, Cristina Ting, Chloe Cabilin, Divine Tabirao, Dori Puentes Beo, Eduardo Meneses, Elizabeth Badilla, Emmanuel Bulawan, Estrelita Abraham, Francia Bertera, Fritza May Araña, Ismael Merlita Leo and Jose Benson Bulawan, Glenn Villaflor, Justine Walhati, Leanne Rachel Sanoria, Lourdes Fulgar, Ludi Eriche, Marbet Badilla, Nenita Abraham, Manuel and Protasio Bulawan, Rebecca Baletza, Regina Solera, Mark Teodore, Ren Cristo Benaflor, May Urgel, Rolando Teodore, Virgilio Fulgar, June Mark Mangle, Julieta Sisican, Florida Calderon, Neni Razon, Lisa Daimon, Judith Imbrada, Eleanor Bagas, Polguero Banaha Jr., Lani Apostol, Susan Espino, Berinya Lopez, Jean Nicanor, Melinda and Feli Agustin, Angelica Espinosilla, Mark Espinosilla, and Christian Agustin. Patuloy po namin ibitinataas sa aming kapatid si Malu Caluza, Grace Capus, Vanessa Enchaze, Jerry Enchaze Jr., Jacob Ezekiel Carullo, si Imelda Bray, Elijah Ventura, Heidi de la Vega, Patria Seba, Ligaya Lapides, Doña Sandra Prospero, Erlinda Masama, George Cruz, Monica Alican, Elvira Lim, si Michael Katindig, Teresa Reyes, Reynaldo Andriano Sr., Crisanto Robles, Basilio Carlos, Lydia Pingol, Perfidia Centeno, si Ronald, Lea, Viel, Nathaniel, Francesca, May, Mary Angeli, at Angela Jacob. Meron din po si Saima Gabriel, Willie Damugid, si Vet Ann June Nelia de la Cruz, si Oliver Aguilar, Antonio Cazares, Christopher Fulgeras, ganoon din po si Felipe Cruz, si Ideal Salazar, Florencia Mendoza, Santiago, Edgardo and Agapito Cudia, Ann Michelle Zevilla, si Wandel Erice Jr., ganoon din po si Lowen Renz Christian, Nicolas, Mary Jane Erice, Prince Ivan, Nicole Chester, and Ian Emmanuel Erice. Ganoon din po si Marieta, Cesar, Anthony, and Maricel Mendoza. Rolena Contapay, Percival de la
del Rosario, si Aurelia Francisco, Leonor Cuntapay Vicencio, Elby Cuntapay de la Guardia, Victor Gonzales, Elizabeth Rodel and Twinkle Paulino, ganoon din po si Ramon and Josepina Navarro, Catherine Quintos, Mary Grace and Paul Steve Herrera, Jeffrey Laika and Marlon Magcasi, Lailani Caparas, Laarni Caparas, ganoon din po si Alexis Sandra Rain Caparas, Hikari at Koyo Zicomoa, si Luz Caparas, Teresita de Guzman, Jose Burayag, Jean Nicanor and Melinda Nenuevo, Feli Agustin, Christian Agustin, Malu Caluza, Grace Gapus, Vanessa Enchanes, si Angelica and Mark sa Espinoliza, si ganito si Sister Ginaline Bantag Habagat, si Father Rex Ibanez, Father Melvin Ohaide. Kasama sa panalangin natin si Adrian Pagio, Juanita Granado, Francis Gonzalez, Sonia Sale, Sherlyn Baltasar, Edwin Mendoza, Christiel Moines, Bibilin Polhero, Charlie Caule, Mark Wendell Manlogon, CJ Caule, Carrie Orozco, Corazon Pendre, Jonathan Manlogon, Manuel De Luna, Ivan Kuzler Manzano, Gabriel Tabanao, Miles Francisco, Arturo Carrion, Mark Lindon Patanag, Raul and Lisa Salvador, N. Balinag, May Basilio, John Kirby Lopez, Leonila Lopez, Ruben Carios Sr., Norma Eduardo Rivera, Conchita Castillo, Caridad Borrero, Mercedita Patanag, Fernando Cashley and Nielsen Castro, Telma and Valentino Guerra, Leonarda Tinosan, ang Arcangel Baltasar, Candelaria Gasgas, Joselito Roman, Roberto Lucero, Rodolfo Mayo, Felix Aquino, Angelica Shane Satokya Magyaya, Emma and Blas Edgardo Canda, Jude Matthew Mendoza, Carlo Mendoza, Joselito Salvador, Glenn Salvador, Edwin Salvador, Annalisa Bunag, Ludovico Salvador Jr., Mika Canda, Catherine Joy Canda, Tanya Cristobal, Lenny Belezza, Artemio Legaspi, Fernand Jude and Judy Valentino, JP Labrador, Marcia Richella, Jelly, Leonardo, June Ricky, Raymond and Princess Poblador, Veronica Huerva, Kikay Rosa Domingo, Josel Nelson, Jonel Alvin and Angel Litan, Pia Ramil and Rap Gabriel Recto, Alfredo Filan, Erica, Nicole Bianca, Lorraine Ryan, Angelo Faye Prilan, Concordia Fausto, Maria Cristina Roderick, Christine and Derek Santino, Santiago, Pauline Tabliga, Felix Teodora Ramil Lilibet, Eugene R. Rosel Ramos, Glyn Niño Nuevo, Erlinda de la Cruz, Jinke Leocardo, Janet Samson, Ana Mersola, Juliana Bautista. At aming dinadalangin, Panginoon, ang mga kapatiran namin sa live stream viewers ngayon na hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan at nakasubaybay sila, Panginoon. Naniniwala kami ikaw magpapagaling sa kanila. Amen. Sa iyong mga kapangyarihan, sa iyong kadakilaan at pag-ibig mo sa kanila, Panginoon. Babasbasan mo sila ng iyong banal na Espiritu Santo upang patuloy sila, Lord, lumakas, gumaling at patuloy na magpatotoo sa kapangyarihan mo. Lahat ng ito, Ama, ay patuloy po namin ngayong idinadalangin at sinasamo sa iyo sa kapangyarihan po at matamis na pangalan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo, na kapisan mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. It was the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, word without end. All together. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless us all.
Thank you po. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, nanood sa programang ito ng Soldier of Christ Healing on the Air. Maraming salamat po sa ating sponsor, ang Tikay chapter na pinangungunahan po ni ating si Sister Virginia Jimena, ng kanilang overall coordinator. Ang aking kasama ng aking kapatid, tatay, Brother Manuel na Ventura, at sa ating mga audio men. At shout out po tayo sa Lebanon, USA, Milan, Italy, Hong Kong, Hawaii, Australia, Japan, Taiwan, Singapore, Canada, United Kingdom, Oman, UAE, Qatar, Saudi Arabia, Indonesia, Spain, South Korea, Netherlands, Norway, New Zealand, at France. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Amen. Jesus. At ng mga standards natin sa araw na ito. Wow. Maria Luisa Gatchalian, Weng Kalip, Michael Gapnulak, Mary Kael Anyag, Teresa Sanchez, at Emma Kanda. Glory to God. Thank you, Lord po. At ang ating Facebook update, Facebook sa araw na ito, January 8, 2024, viewers 356, sharer 142. Thank you, Lord. At new followers po natin is 131. Thank you, Lord. Glory to God. Ang total followers po natin 55,108. Amen. 138. Yan. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Glory to talaga kay Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. Ako po, si Sister Christy Chidoro, maraming po salamat sa kay Tatay Noel Manuel. Ang nagsasabi na lagi po tayong mahal ng Diyos. God bless us all. Tay, paano ko lang po, sa Webes po, may meeting po ang lahat. Amen. Yes, doon, baka po makalimutan natin. Ang lahat po ay inaanyayahan. Ang General Assembly po yon, lahat ng mga ministry, coordinator, lahat po, basta't wala po mawala, dito po sa Lupang Pangako, 9 o'clock in the morning. Amen. God bless us all. God bless us all po.